Wonderful Counselor, Mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, Mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, Mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy
faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, worthy. Buhat na makilala ka, ang buhay ko'y laging
Sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Mga ka-daily life sharing! Salamat, salamat, salamat! Live na live kasama natin si Pastor Jerry, si Mother Tesbiray. Woohoo! Praise the Lord! Iwagay-way mga kamay! Sabay yaka! We love you! Yes! Amen! Bless Mga ang ka-amaners! ngalan ni Jesus. Halina po kayo! Pupurihin ka, O Maupo! Diyos. Makinig! Bless na At bless matuto ang tayo sa ngalan mga ni kwentong Jesus. binago ng Bless, Panginoong binago Heso niya ng Kristo! buhok. Bless na bless ang Hallelujah! ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Bless na bless! Hello, hello mga ka-abangers! Welcome sa Daily Life Sharing! Happy 4th year anniversary sa atin at maraming salamat po sa lahat na nag-participate ng ating 1-week celebration at welcome tayo dito live na live sa GBI Batam, Indonesia! At hindi ako ngayon nag-iisa, kasama natin ang ating mga masisigasig, mga pinagpalang lingkod ng Diyos. Tara na! Oh, kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta. Oh, kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasamba. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Woo! Sama-samang isisigaw, Woo! Sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Mapagpalang hapon mga ka-daily life sharing! Yes! Masaya ba kayo sa buong isang linggo na celebration ng 4th year anniversary? Ayan! Siyempre, ngayong hapon, Pastor, meron ka bang nais i-welcome sa daily life sharing? Yes! Maraming salamat po. Unang-una sa lahat ng mga pastors and leaders na tumugon at mag-share ng kanilang mga buhay dito sa ating platform sa Daily Life Sharing. At ngayong hapon, matindi ang ating guest. Let's all welcome from Powerhouse Church, Bishop Eric Domingo! Hapon na ito, magandang hapon, magandang umaga at gabi sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa stream na to. Let's give worship to God. Let's give worship to our Lord Jesus Christ because Jesus is the name above every name. Hallelujah. Ngayong oras na to, sambahin natin siya, purihin natin siya ng buong puso. Oh, hallelujah. We just want to worship you, Jesus. You are the name above every name, Lord God. We exalt you and we praise you, Lord Jesus. We thank you for your powerful name. We live and breathe and move and have our own being in Christ Jesus. This moment, we praise you, we worship you with all of our hearts. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Your love is what you're known for. Everyone sees your kindness. Your grace is what you're known for. My soul cries out, be glorified. With all my heart I lift you high. Oh, Jesus, Jesus, you're the one that I adore, the greatest lover evermore. Jesus, Jesus, from the cross you set me free. Now in the throne I worship thee. Oh, Jesus, Jesus, let your name be glorified. Let your light shine in my life. Jesus, oh, Jesus. Your love is painted everywhere. Your grace wraps around me. Oh, you share me with your glory. Now my soul sings endlessly. So today I declare I am favored, I am blessed, anointed, filled with power, breaking strongholds in your name, laying hands upon the sick, that by your stripes we are healed. The gates of hell will not prevail, and the devil's under my feet. So today I declare I am favored, I am blessed, anointed, filled with power, breaking strongholds in your name. Oh, in your name, in Jesus' name, you're the name above all names. In your name, in Jesus' name, you're the name above all names. Jesus, Jesus, you're the one that I adore, the greatest lover evermore. Jesus, oh Jesus, from the cross you set me free. Now in the throne I worship thee. Jesus, my Jesus, let your name be glorified. Let your light shine in my life. Jesus, oh Jesus. Oh, we give you praise, Jesus. We worship you, Jesus. My Jesus, my Jesus. Be glorified, be magnified. Beautiful Jesus, beautiful Jesus. So today I declare I am favored, I am blessed, anointed, filled with power, breaking strongholds in your name, laying hands upon the sick, that by your stripes we are healed. The gates of hell, it will not prevail, 'cause the devil's under my feet. So today I declare I am favored, I am blessed, anointed, filled with
above all names. In your name, in Jesus' name, you're the name above all names. Jesus, Jesus, you're the one that I adore. Greatest ever evermore. Jesus, oh Jesus, from the cross you set me free. Now in the throne I worship thee. Jesus, my beautiful Jesus, let your name be glorified. Let your light shine in my life. Jesus, oh Jesus, oh. We thank you, Jesus. We worship you. Thank you, Lord. We thank you. Father, we thank you for giving Jesus unto us. We thank you, we thank you. We thank you for the power that we have received, the anointing that we have received to break every yoke, to heal the sick, to lay hands upon them and they will recover. Thank you, Lord, for all of your promises are yes and amen. Thank you, Lord, for your finished work, Jesus, that we will walk on your finished work, Lord God, over our life. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na to, because this is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it. Hallelujah. We just want to praise you and honor you this afternoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Maraming salamat sa iyong kabutihan and for your faithfulness, Lord God. This is all we ask and pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Praise God. Once again, magandang hapon po sa inyo lahat. And before we go to the word, there's a person that would like to share testimony, and that person is Pastor Donnie. He will share his testimony for all of us bago po tayo pumunta sa salita ng Diyos. Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po at isang malaking pribilehiyo at karangalan ng makapagpatotoo at makapagbigay kapurihan sa Panginoong Hesus natin ngayong araw na ito. And salamat po sa lahat ng bumubuo ng ating hindi lang programa, kundi itong gawain na ito sa lahat po ng mga kapastoran at mga leader at we honor you and everyone. At in behalf of Bishop Eric, bago po natin siya pakinggan sa kanyang mensahe, nais ko lang pong ibahagi, no, kung nakikita niyo po, ako po ang gitarista ng Powerhouse Worship. So ako po isang musikero. And nakikita niyo po yung mga tattoo sa aking kamay. So nais kong ikwento ang nakaraan na ito kung gaano kabuti ang Diyos sa aking buhay. So mula po kasi sa aking pagkabata, ang aking magulang, ang aking ama ay isang musikero, no? At nagkatagpo sila ng aking ina at sila po ay galing sa mga hiwalay na pamilya. Okay. Nung nagkatagpo po sila, ako po ay ang byproduct ng kanilang pagmamahalan. So, imagine nyo yung sitwasyon na yon. May mga pinanggalingan po sila, nabuo po ako. Then, nung nabuo po ako, there were rough roads in their relationship back then. So, nung kami po ay nakuha ng ipagsama-sama ng aking mga kapatid, ako po yung may kapatid sa mother side and father side. Sa aking pagkabata, dahil ang mga magulang ko po ay laging nasa labas, nagtatrabaho. Nung aking pagkabata, ako po yung maagang namulat sa mga bagay na hindi pa dapat ikamulatan ng isang bata. Pagdating sa pornografiya, pagdating sa mga bagay na hindi ka nais-nais na hindi po ako nag-guide. Kasi minsan nakahuli pa ako ng ibon, nilaro ko sa tubig yan, nilunod ko. Yung mga tipong ganun ba? So, in my environment, habang ako po ay lumalaki, maaga po akong namulat
sa kamunduhan. And in my times of growth, alam ko nagkaroon pa kami ng kasambahay noon, which is I was molested habang ako'y pinaliliguan ng bata ako. And that opened up malicious and malice in my life at a early young age, na hanggang sa nag-grow po ako, nagkaroon po ako ng mga ganong urges sa aking buhay. To the point, yun na po yun, no, yung rebelliousness sa pagkabata. Ang aim ko ho nun, matikman ko yung ganong klaseng buhay. So habang ako po ay lumalaki at natututong maging musikero, isang adaptation ng mga musikero yung tinatawag nilang limelight ng isang rockista. Okay po? Yung tinatawag nilang drug, sex, and rock and roll. So, yun po yung aking parabang pinangarap nung panahon. At sa fast forward, nung ako po yung naging musikero, hindi po masama ang musikero. Pero yung naging lifestyle ko ho dati talagang sinubukan ko lahat, ang pagdodroga. At nung ako po ay na-open sa sex, I was never aware of pregnancy. So where this one time ako po ay when I started doing those things, doon na rin po pumasok sa akin yung fear of being responsible para magkaroon ng anak. So I practiced abortion in those times while I was doing drugs and doing all those kind of things. Sinagad ko po yun. From time to time, naging pong repetitious yung practice kong yun sa aking buhay. And kumita po kami kasi meron po akong banda nun. Minanage po yan ng isang boksingerong napakasikat. At kami po ay somewhat nagkaroon ng pangalan ngayon. Nung time na yon, nung kasama po ako sa banda. Lalo hong naging matindi yung influence sa akin at tukso. So, sa bawat mga relasyong nakakasama ko noon, tuwing may nabubuntis po ako, pinalalaglag ko. So, I tried doing what is right from time to time. Pero ang nangyayari po, lalo po akong bumaon. And one day, hindi na ako mapigilan ng aking mga magulang dahil ako po ay kanilang sinasabihan naman. Sabi ko sa isip ko, pag ako'y kumita ng pera, iiwanan ko ang mga magulang ko. Ayokong pakikialaman ako. At nangyari nga po yun, ginawa ko yun sa buhay ko. And talagang sinagad ko ang kalayawan ng aking laman. And dumating po ako sa punto na I made up my mind na walang Diyos. Dahil nakikita ko yung mga yumayaman naman, para sa akin yun ang blessing. Bless sila, pero okay naman ang buhay nila. Kahit na ginagawa nila yun, para bang okay. At yun po ang aking parabang sinundan sa aking sarili na parabang wala na pong Diyos talaga sa aking buhay. And from one relationship to the other, nagpalipat-lipat po ang aking buhay hanggang sa isang araw, nagkaroon po ako ng tinatawag na parabang analyzation sa aking buhay na nakita ko nung ako'y nasa edad na, nakikita ko yung mga kasing edaran ko, nagkakaroon na ng pamilya, parang tahimik na buhay. And isang araw ho, kinausap po ako ng Panginoon dahil meron po akong nakilala na isa pang partner ko na nagkaroon po kami ng anak. And nahihiwalay na naman po kami. But this time, gusto ko na hong gawin yung tama, pero nagagawa ko pa rin ho yung mali. So ako po yung na-frustrate at isang araw, para ba ako'y kinausap ng Panginoon dahil nakikita ko yung mga tao sa paligid ko, lalo na yung mga mas bata pa sa akin at kasing edad ko, namamatay. At ang tanong sa akin ng Panginoon, kung mamamatay ka na ngayon, okay ka na ba? Pumasok po sa akin ng takot at sabi ko sa isip ko, ayoko hong aalis ako dito sa mundo na habang ako po ay nandun sa burol, minumura pa ho ako. At iiwanan ko ng sumpa at utang ang mga anak ko. Sabi kong ganyan. So sabi ko, Panginoon, ayoko. I tried doing it on my own, but I just found out na akala ko ang mga tao sa paligid ko ang may diferensya, pero ako po wala yung may diferensya.
So it took me 30 years old, just to realize that, na ako po pala yung may diferensya. Noong araw, nagre-rebelde ka sa magulang mo, sabihin mo, hindi ka nila maintindihan, alam mo yon, para bang ang buong mundo, yung you and me against the world, parang gano'n, no? Pero ang totoo pala, yung po palang aking pagre-rebelde ang siyang sumira sa akin. At iniyak ko po yun sa Panginoon dahil binalot talaga ako ng takot. At hindi po ako nagbabasa ng Biblia. Binuksan ko po ang Biblia nang wala po akong kaalam-alam. At pagbukas ko ho ng Biblia, ang nabasa ko po yung Ephesians chapter 2 verse 8. You are saved by grace through faith. It is a gift of God, sabi niya. At tuwing ako po ay magbubukas ng Bible randomly sa kapal po nun, lagi po akong dinadala sa mensaheng yun. At tuwing nababasa ko, ako po ay nagagalak at natutuwa. Dahil ako ay sinasagot ng Panginoon dun sa sinabi kong, Panginoon, tulungan mo ako. Yun po ang umpisa ng aking pagkakatawag. At nagkaroon po ako ng tinatawag na gutom para manumbalik. At praise God po, ako po ay nalid sa ministry with the leadership of Bishop Eric Domingo and Pastora Elsa, Powerhouse Church. At doon po ako dinala ng Panginoon. Actually, karnal man ho ang intention ko noon, uutang lang ako kay Bishop, gagantuin ko lang. Nagsid naman po si Bishop sa aking buhay. And praise God ho, mag-umpisa po noon, nagkaroon po ng tinatawag na pagpapalit, okay, ng aking pagkatao. Dahil sabi ko sa Panginoon, Panginoon, gusto ko, umalis ako dito sa mundo na magkaroon ng tinatawag na magandang legacy. Maiwan ko ang magandang pangalan at makapag-iwan ako ng inheritance sa aking mga anak nang hindi sila mahihirapan. At yun na nga po, dinala niya ako sa pangalan ni Jesus, the greatest inheritance of all. Yung makilala rin ng mga pamilya ko, si Jesus. Pero una muna po niya akong hinubog. Nung pinalitan niya po ang aking unawa at pag-iisip, unti-unti po akong nakalaya doon sa mga bagay na akala ko hindi ako makakalaya. Tinuruan niya po kung paano maging tapat sa pamamagitan ng kanyang katapatan. Tinuruan niya po kung paano magmahal to the point maging responsable. Kung dati takot po akong magkaroon ng anak, ngayon po biniyayaan ako ng Panginoon na 6 na anak. At kasama ko po ang aking pamilya ngayon, ang aking may asawa. At kung dati ayaw mong magpakasal, ako po ay kinasal. Talagang inayos po ng Panginoon ang buhay ko. At dinala niya ako sa totoong purpose ng aking buhay. Una niya munang ipinaranas sa akin kung paano siya magpagaling, kung paano siya magmahal. Una muna niya po akong pinagaling at naranasan ko po ang kapangyarihan ni Jesus sa aking buhay. To the point, yung mga anak ko ho, sabi nga ni Bishop Eric noon, dahil sila ho, pinaniwalaan nila ang buhay supernatural. Dahil po bilang isang anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus, tayo po daw ay binigyan ng isang authority talaga na to lay hands upon the sick to cast out demons. At nung mga araw na yon, dumating po sa punto ang aking anak, baby lang ho nun, talagang nangingitim na, hindi na humihingi, nangungumbulsyon dahil ang namamagayang tonsil niya, parang mga 7 months pa lang, 7 months old pa lang ang baby ko, or 6 months old. And right there and there, nung binigay sa akin ng anak ko, asawa ko, ang anak ko, nangingitim na, hindi na humihinga, nangingisay na. Sabi ng Holy Spirit, huwag kayong mag-alala, you just praise and declare that healing. You receive it right now. At ganun po ang ginawa namin mag-asawa. Right there and there, nung nagpa-praise kami sa Panginoon, and we rebuke the spirit of death, and we declare the life in Christ Jesus, the life-giving spirit in Christ Jesus. Instantly, yung anak ko nun, biglang bumalik yung kutis niya, talagang pinagpawisan po. Bumalik. At that was dawn, madaling araw. Kinaumagaan, dinala namin sa PIDYA, instantly yung namamagang tonsil, wala. So from time to time, ako po'y nakaranas din ng sakit. Dinudugo po ako na, nagka-dengue po ako, talagang worst. Till 7th day, pinuntahan na nga ako ni Bishop noon, nila Pastor. Nag-praise kami, nag-worship kami, nag-declare siya, magaling ka na niyan, maligo ka na. That was the 2nd day na ako po ay nagkasakit.
Pantal-pantal po ako, dinudugo yung ilong ko, dinudugo naku po yung nagbabawas ng walang tigil, sinusuka ko yung kinakain ko, tapos talagang nilalagnat ako, yung pantal ko, violet na ho, yung mga pantal-pantal. Yung dugo ko, hindi tumitigil yun, bumabara sa ilong ko dahil talagang hindi ako makahinga. Nagkaroon pa ako ng pigsa sa mata dito. Talagang sabay-sabay na para ba ako'y pinagpepiestahan ni Satanas. Pagkatapos akong pinuntahan nila Bishop, nag-worship sila, maligo ka na, tapos na yan. Naligo po ako. Pagkatapos po niyang maligo, umalis na sila, no? Pag-alis po nila, lalong lumala yung sakit ko. Sabi ngayon sa akin, ang bulong, hindi naman totoo, sabing ganyan. Pero naalala ko ang kwento ni Job. At sa biyaya ng Panginoon, fast forward, on the 6th day, sumakit yung dibdib ko kasi hindi ako natutulog at kumakain ng 6 na araw. Sabi ko, Bishop, arabang gaalangan ako magpatingin. Sabi ni Bishop, hindi, magpatingin ka. Doon mo makikita na wala kang sakit. Sasabihin sa'yo ng doktor, wala kang sakit. Pero yung nararamdaman ko noon, ako'y payat na, talaga nalalambot na. Pagdating ko sa hospital, emergency room, sabi nung doktor, ay, meron kaming worst case of dengue na ganyan, sabi niya, nung tinitignan niya pa lang ako. Dok, sabi ko, dahil naintindihan ko po ang kapangyarihan ng salita, sabi ko, Dok, magaling na po to, pinatitingin ko po yung sa aking dibdib. Sabi kong ganyan. O sige, sabi niya, kinuhanan ako ng dugo, ihe, lahat. Pagbalik ho niya, sabi niya, katulad ng sinabi mo, magaling ka, wala kang sakit. Sabi niya sa akin, binigyan lang ako ng vitamins at pampatulog. At habang ako po'y lumalabas ng hospital, alam mo yung ugod-ugod kang ganyan, pero hallelujah, praise God, alam mo yung ganon. From that day on, ako po ay patuloy na ginamit ng Panginoon at hinubog. At dun sa mga aking na-experience na pagbabago sa aking buhay, hindi ko na ho siya ma-deny. Hindi ko mapigilan pagsabi ang kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. At ngayon po, wala po siyang hindi nilapit sa akin na hindi nakilala si Jesus, na hindi nakaranas ng supernatural na kapangyarihan ng Diyos. May mga lumapit sa akin na gumaling 5 months nang dinudugo, yung hindi mabuntis-buntis na buntis po. Okay, yung mga may sakit, yung mga nakulong sa depresyon, lumalaya. Talaga pong ngayon po pagpapatotoo ang aking buhay, kaya hindi ko ma-deny ang pangalan ni Jesus, ang Panginoong Jesus sa aking buhay. At ngayon ako nagkaroon ng kaunawaan sa sinasabi ni Paul na ang buhay natin kay Kristo lamang. At kung tayo mamamatay ay kay Kristo pa rin. Kaya ngayon po ito, sa biyaya ng Panginoon, kung ako po ay tinawad ng pastor man lang, ito po isang kagalakan na binigay sa akin ng Panginoon na bukod tanging ang Panginoon lamang ang pwedeng gumawa. At ako ngayon ay binalik pa rin sa musika ng Panginoon para magbigay kapurihan sa Kanya. Kaya kung ito po ay nangyari sa aking buhay, kung meron po dyan na kayo'y parabang sirang-sira na ang pangalan nyo, parabang wala ng pag-asa, kapatid, meron. Meron, dahil ang kabutihan ng Panginoon ang siyang mananaig sa buhay mo. Kaya maraming salamat po sa pagkakataon na ito na ibinigay nyo sa amin. Mapurihan ng Diyos. At muli, nais ko pong ibigay ang mikropono sa aming mamahaling Bishop, Eric Domingo, para ibigay ang saganang at makapangyarihang mensahe. Purihin po natin ang Panginoon. Wow, napakaganda po ng patotoo ni Pastor Donnie. And kala ko nga magko-closing prayer na tayo eh. Ang ganda, no? Haba, pero talagang solid yung mismong patotoo niya at yung kanyang patotoo talagang galing po talaga sa puso, kaisipan, sa kanyang buhay. At bago po pala ako magpatuloy na mag-share ng salita ng Diyos patungkol kay Jesus, gusto ko pong batiin yung mga staff po ng Daily Life Sharing, si Pastor Campoy, Dash Campoy,
Maria Razo, Judy Vergara, at maging po yung mga Powerhouse Church, ayan, Powerhouse crew na nandito ngayon, yung video and audio manpower. So, magandang hapon po sa inyo lahat dyan na mga nanonood at nakikinig. At pinapasalamatan ko ang Panginoon dito sa pribilehiyong ibinigay niya sa akin na ako po'y makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan po ng pag-share ng salita ng Panginoon. And I pray, okay, sa oras na ito na tayo po ay mapuspos ng biyaya ng Diyos, grasya ng Diyos, awa ng Diyos, yung kindness and the goodness of God sa buhay ng bawat isa sa atin. So, nais ko pong i-share sa inyo ngayon kung sino talaga si Jesus. Katulad nga ng sinasabi na Pastor Donnie kanina, doon sa pagkatao natin, napakahirap natin may paliwanag itong mga bagay na ito. And I believe na kahit sa isang religious na tao, napakahirap pong i-comprehend yung buhay natin. The truth about the matter is this, na unless magkaroon tayo talaga ng tinatawag na personal encounter and experience sa Panginoon, hindi natin talaga alam kung papaano ang purpose at intention, maging yung plano ng Diyos sa buhay natin. Katulad po ni Peter, nung tinanong ng ating Panginoon, whom do you say that I am? I am, sabi niya, no? At nagsilita po yung mga ibang mga disipulo at maging mga tao nakikinig sa kanya at sinabi po nila na isa sa mga propeta. Pero dahil si Peter ay merong isang kaugnayan na sa kanya na nakikita niya, okay, nakikita niya at naririnig niya ang ating Panginoong Yesus, ang sabi niya, you are the Son of the living God. Thou art the Son of the living God. At ang sabi nga ni Jesus, flesh and blood has not revealed that unto you, but my Father who is in heaven. Kung dito po makikita natin yung tinatawag na pagiging isang Diyos na nagsakatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoon na ganito na lamang ang pagsinta ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, no? Na kung sino daw ang maniniwala sa Kanya at mananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Katulad po ni Pastor Donnie, ako rin po ay isang taong na-involved sa drug addiction na hindi ko man inaamin na addict ako. No? For 14 years, 13 to 14 years, I was under the influence of different kinds of drugs to the point I was shooting drugs into my vein. Okay, nagbasa ako ng mga occult, nagbasa ako ng witchcraft, na-involve ako sa New Age movement. But in those times, sa loob ko, sa kalooban ko, naintindihan ko na ang mga bagay na ito, kahit ano pa man itong alam kong ito at yung mga tinatawag na experiences ko or knowledge about these things, there is something that is really lacking within the inside of me. Meron talagang kahungkagan sa aking pagkatao na unless na na-encounter ko si Jesus by that time, hindi ko kayang ipaliwanag kung ano talaga ang buhay at kung ano talaga ang buhay ko, kung saan ako nanggaling, ano yung identity ko, hindi ko talaga alam. But thanks be to God, it's just because by the mercy and by the grace of God, ako po ay nagkaroon ng tinatawag na personal na relationship sa Kanya. So, ito pong sineshare ko sa inyong ito, yung purpose ng pagdating ng ating Panginoon ay hindi lamang upang iligtas tayo. Okay. Yung isa pang purpose ng Panginoon ay, ang sabi niya dito sa 1 John chapter 3 verse 8. Okay. 1 John chapter 3 verse 8, ang sabi po niya doon, that the Son of God, okay, the Son of God, 1 John chapter 3, was manifested so that He might destroy all the works of the devil. So dito pong makikita natin na yung pagdating pala ng ating Panginoon, yung tinatawag na manifestation of the Son of God is more than just saving us. It's more than that. But He manifested, it's just because
we were possessed, okay, by evil. We were blinded by evil. Our minds were so blinded that we cannot see the truthfulness of who Christ is in us. Hindi natin makita yung mga bagay na yon at maintindihan yung mga bagay na yon patungkol sa pagkakalikha sa atin ng Diyos kung sino talaga tayo. And by the time when I have come into a place of understanding that after I have received Christ Jesus as my personal Savior, nagkaroon ako ng tinatawag na personal na relationship sa aking Ama. Isa pa palang purpose ng pagdating ng ating Panginoon is that so that us would be restored back into our relationship with the Father. Because Jesus said He is the only way to the Father. At makikita po natin itong bagay na ito, kung gaano po kahalaga itong bagay na ito, itong ginawa ng ating Panginoon sa atin upang tayo po ay ma-restore mismo doon sa tinatawag na fatherhood of God, of fatherhood of Christ, o yung fatherhood natin. Isa sa pinakamatinding problema, okay, sa sosyo-syudad natin ay yung tinatawag na dysfunctionality. Walang ama sa atin. At marami mismo sa sosyo-syudad, maski sa mga Kristiyano, ang walang ama, absentee father. Meron po tayong dysfunctionality, okay, sa pamilya natin. At talagang mahirap pong tahakin ang landas na ito unless na meron po tayong talagang ama na nagbibigay ng instruksyon para magkaroon tayo ng tinatawag na direksyon sa buhay. So ang ginawa ni Jesus sa atin, hindi lamang yung pumunta siya rito upang kunin yung kasalanan natin. Okay? Dalgin yung kasalanan natin. The Bible says in 2 Corinthians 5:21 that He became sin. Siya ay naging kasalanan. Okay? Siya ay naging kasalanan. Sa lahat po sa atin, kung naintindihan po natin ito, we all have criminal minds. Di po ba? Ganun po yung ano natin, no? Ganun po yung tinatawag na kaisipan natin. All of us have a criminal mind. So, if Jesus has not come to redeem us, to save us, and to justify us, we are still dead in our sins. Yun ang sabi ng Bible. Yun ang sabi ng Biblia. So, after that, I have come to know and understood that Jesus became sin for me. Siya ay naging kasalanan. Hindi niya kinuha lang, hindi niya lang dinala yung kukunti kong kasalanan. Jesus took my place as a sinner para ako ay magkaroon ng tinatawag na right standing before God o yung tinatawag ng Bible na righteousness of God in Christ Jesus. Nagkaroon ako ng tinatawag na totoong identity na ang ama ko ngayon ay hindi lang yung physical father ko na pinanggalingan ko, kundi meron ako ngayon spiritual father na hindi ako iiwan magpakailan pa man dahil doon sa ginawa ni Jesucristo para sa akin. So ito po'y napakalaking bagay para sa lahat ng mga tao na mananampalataya at maging yung mga taong hindi pa mananampalataya at yung mga tinatawag na mga unchurched people. Okay. There are a lot of people who are really unchurched and who do not really know and understand who they really are in their identity. That's why it's very good, napakahalaga po na ang bawat anak ng Diyos ay maintindihan nila yung tinatawag na identity nila in Christ Jesus, that you're no longer a sinner, but that you are a child of God. The Bible says in the book of John chapter 1 verse 12, that for many as receive Him, dung lahat ng mga tumanggap sa ating Panginoon ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos upang sila ay maging anak ng Diyos. Imagine po natin yon. Yung ikaw ay binigyan ng kapangyarihan mismo dahil doon sa ginawa ng ating Panginoon. Ang kapangyarihan na yon ay masasabing kapangyarihan laban sa mga gawa ng diablo sa buhay natin. Okay? Kapangyarihan laban doon sa mga sumpa ng kasalanan. So if you look at the Bible is so clear about these things na tayo'y linigtas ng Panginoon, ibinalik ng Panginoon doon sa tinatawag na relationship natin sa Ama para tayo, hindi na tayo nawawala, kundi po tayo ay merong amang tinatawag
hindi lamang dyan sa langit pagdating natin sa langit, kundi maging dito sa lupa. So, the Word of God is so clear na tayo ay binigyan ng kapangyarihan. Pangalawa, yung ikaw ay binigyan ng kapangyarihan, hindi lamang maging isang anak ng Diyos na pwede kang tumawag sa Kanya ng Ama, kundi yung kapangyarihan na sinasabi ng Panginoon na ikaw ay pwedeng magpalayas ng demonyo doon sa Mark chapter 16, okay? Chapter 16, verse 16 to 17, sinabi po niya doon, no? Those who believe in my name. Whose name? The name of Jesus. The name of Jesus who is in you has the power, okay? You have now the power in the precious holy name of Jesus to lay hands upon the sick, to cast out demons, and to speak a heavenly language. Sabi niya rito, chapter 16, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs, sabi niya rito, no, these signs will accompany those who believe in my name. They will cast out demons, they will speak with new tongues, they will lay hands upon the sick, and they shall recover. So napakaganda po itong mga bagay na ito. Yung mismong kalikasan ng ating Panginoon, yung pagka-Diyos na napuspos ng kapangyarihan, buhat nung siya ay dumating dito at siya po ay na-incarnate, okay, sa pamamagitan ng isang human flesh, I would say human flesh. The Spirit was embodied by a human flesh. Yet ang sabi ng Bible, si Jesus daw ay naging kamukha ng bawat isa sa atin, na siya mismo ay nakaramdam kung ano po yung pakiramdam ng isang taong nanghihina, isang taong nagugutom, isang taong nagkakaroon ng problema, isang taong mahirap, isang taong nagkakasakit, isang taong nagkakasala. Pero ito po, ang ating Panginoon ay hindi po nagkaroon o nag-commit ng kahit anong kasalanan. Any single sin, He did not commit. That's why there is power in the precious name of Jesus. It's just because nung mga time na kung tumanggap ka na sa Panginoon, imagine mo yung isang banal na Diyos pumasok sa iyo. Okay? Yung isang banal na Diyos na hindi nagkasala pumasok sa iyo. Anong nagawa nun sa buhay mo? Lininis ka sa lahat ng karumihan mo, rinidim ka sa lahat ng sumpa ng kasalanan mo, at maging yung kasalanan ng lahat ng household mo. Kasi sabi ng Bible, if you believe in the name of the Son of God, you and your whole household shall be saved. Amen po ba yun? At saka sinabi po niya doon sa Galatians 3:13 and 14, that Christ has redeemed us from the curse of the law. Inalis tayo ng Panginoon, binayaran ng Panginoon ang lahat ng sumpa ng kasalanan sa ating buhay. Ano yung mga sumpa na yun? Yung sumpa ng kamatayan, yung sumpa ng kahirapan, yung sumpa ng tinatawag na generational curses. Tayo ay tinubos ng Panginoon doon sa lahat ng mga bagay na yon. Kaya kung titignan po natin doon sa 2 Peter chapter 1, okay, makikita po natin doon kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. 2 Peter chapter 1, ano, kung babasahin po niyo yan, tignan niyo sa Biblia niyo, mababasa po ninyo. Ito po very comprehensive. No? Sabi niya rito, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness. Imagine po natin yon, yung kapangyarihan ng Diyos nagbigay po daw sa atin ng lahat ng bagay patungkol sa buhay at yung tinatawag na godliness, yung kabanalan, no? Through the knowledge of Him who called us unto His own glory and excellence. Kung dati po, hindi po natin naunawaan yung tinatawag na glorious life at excellent life. Okay, it's very hard to be able to come into that place or into that dimension apart from the Lordship of Jesus or apart from the saving grace of the Lord Jesus Christ. Na tayo pinangakuan ng ating Panginoon na pwede natin panampalatayanan itong mga bagay na ito at pwedeng magkaroon ng tinatawag na pagbabago sa ating kaisipan upang yung mga lumang kaisipan natin na nagdulot sa atin ng kabiguan, nagdulot sa atin ng kahirapan, nagdulot sa atin ng kawalan ng plano, kawalan ng direksyon sa buhay natin,
ay ibinigay ngayon ng ating Panginoon. Kaya nga ang tao, ako po ay naligtas sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, na katulad po ng bawat isa sa atin dyan at yung mga sinere nga ni Pastor Donnie kanina, na hindi ka pwedeng maligtas sa pamamagitan ng mabuti mong gawa. Okay? Yung tinatawag na kahit nagsisimba ka araw-araw, hindi ka pwedeng maligtas doon, no? Maliban marinig mo talaga yung salita ng Diyos at the same time tanggapin mo ang ating Panginoon upang ikaw ay magkaroon ng sariling tinatawag na salvation, na totoo talaga yung kaligtasan sa iyo. At itong mga bagay na sinasabi mismo dito sa Pedro, okay, dito sa 2 Peter chapter 1 verse 3, that this divine power has been granted to us so that all things, ang sabi niya rito, all things that pertain unto life and godliness. Isipin po ninyo ito sa lahat ng pwede mong kayang isipin sa buhay mo. Kung ano yung magandang buhay, ano yung mabuting buhay, ano yung buhay mo ngayon at maging doon sa darating na future, ibinigay na ng Panginoon sa atin. Kaya meron po tayong tinatawag na pag-asa. Hindi na po tayo nawawala-wala. Amen? Pag nawawala po tayo, balikan lang natin itong mga salita ng Panginoon sa atin, ng pangako ng ating Panginoon. At ito po'y i-claim natin. No? Ito po'y i-deklara natin sa buhay natin. Kasi ang sabi nga ng Biblia, kung anong idinideklara natin, whatever we decree and declare, it will be established. And the light will shine upon us. Ang ibig sabihin, magiging totoo po yung mga bagay-bagay na dinideklara natin na pangako ng Panginoon. Dahil ang sabi doon sa Korinto, the promises of God are yes and amen. Kapag yun ay pinangako ng Panginoon sa atin, gagawin at gagawin ng Panginoon yung kanyang pangako para sa bawat isa. Amen? Bakit? Kasi God is not a man that he should lie. Hindi sinungaling ang Diyos. Kung ano man yung kanyang sinabi, gagawin niya at isa sa katuparan niya yung bagay na kanyang binanggit at ipinangako sa bawat isa. So, mga kapatid, sa Panginoon, meron pa rito yung, ituloy mo nga yun from 2 Peter chapter 1, that we have been given promises, okay, yung promise, no, ng Panginoon. Sabi niya rito, dito sa verse 3, His divine power has granted to us all things that pertain unto life and godliness. And then verse 4, ang sabi po niya rito, in which He has granted to us His precious and very great promises. Okay, precious na very great promises siya pa. Okay, ang ibig sabihin, lampas pa doon sa kaya nating isipin, lampas doon sa kaya nating i-imagine. Okay, you are more than of what you think and more than of what you can imagine. Ang sabi niya rito, so that through them, sa pamamagitan ng mga bagay na ito, you may become partakers of the divine nature. Imagine po ninyo yun. Okay, dati wala tayong kalikasan ng Diyos. Ang likas natin, makasalanan. Okay, that is our former nature, sinful nature. But now that you have received Christ Jesus as your Lord and Savior, meron kang tinatawag na divine nature. Okay, so meron kang likas o kalikasan ng Diyos sa buhay mo. So, ang ibig sabihin nun, napakatindi pala nung bawat tao na tumanggap sa ating Panginoon na naging anak ng Diyos at lumalago ayon doon sa mga karunungan o kaalaman, pangunawa patungkol sa sinasabi ng Panginoon Diyos sa atin. Bakit po? Kasi po, kapag ito'y nabago, nagkaroon ng tinatawag na renewing sa ating kaisipan, transformation sa ating kaisipan, imaginein mo, yung mga bagay na iisipin mo na dating hindi pwedeng mangyari sa buhay mo ay mangyayari dahil dito sa divine nature na ito na binigay ng Panginoon sa atin. Pwede kang maging katulad ng Diyos sa kanyang pag-iisip. Kaya sabi ng Bible, you do not have to conform yourself to this world or to the system of thought of this world, but be transformed by the renewing of your mind, sabi ng Bible, that you may know what is the good, the acceptable, and the perfect will of God. So meron pong process talaga na pagdadaanan yung isang anak ng Diyos. Kaya kung meron kang pinagdadaanan ngayon sa buhay mo na akala mo napakahirap gawin, napakahirap isipin, napakahirap mangyari, tandaan po natin ito, meron kang divine nature na nanggagaling sa Diyos. At yung divine nature na yon, hindi po magmimintis yun kasi that is part of who you are now in Christ Jesus by the power of the Holy Spirit in the Word of God.
So isipin po natin ito. Once na nag-ooperate yung isip mo at yung nag-operate yung isip mo concerning doon sa tinatawag na renewing of the mind about who the Son of God is to you, napakatindi at napakalaking bagay ang pwedeng mangyari sa iyo. Kaya yung buhay mo ngayon, hindi na po ordinaryo yan. You are an extraordinary person. Okay? Hindi na natural yung buhay mo. Ikaw ay nag-hook up doon sa supernatural na Diyos, kaya ang buhay mo ngayon, puspos ng mga supernatural na bagay, puspos ng mga milagrong bagay. Amen. Hallelujah. Now, eto po, no, nangyari kung bakit po nakakarinig tayo ng tinatawag na mga testimonies sa mga kapatid natin na merong nangyaring milagrong ganito, merong nangyaring supernatural na ganito. Yun po ay napakanatural namang sa bawat anak ng Diyos dahil yung pinanampalatayanan natin at dumugtong sa atin at dumugtong tayo sa Kanya ay isang Diyos na puspos ng mga milagro. Amen. So, dito po sa mga bagay na nabanggit pong ito, okay, ang sabi ng Bible, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Tayo po daw ay nagkaroon ng kalayaan patungkol doon sa kasalanan. Okay, ano ba yung kasalanan sa buhay ng isang tao? Yan po ay nagbibigay ng guilt, yan po ay nagbibigay ng condemnation. Kaya nga po, kapag ikaw ay meron tinatawag na sin consciousness and condemnation consciousness, naglilid po yan doon sa punishment consciousness, yung tinatawag na judgmental consciousness. Kaya tayo, nagiging judgmental tayo sa kapwa natin, and then madali rin tayong na-offend kapag mayroon taong nagsasalita o nakapagsalita sa atin na kahit totoo, pakiramdam po natin, kinokondem po nila tayo. At isa po yun doon sa kalayaan na binigay ng Panginoon sa atin, na kahit anong marinig mo ngayon, at kung pumalpak ka man ngayon, maging doon sa salita mo, at saka doon sa gawa mo, ay pwede mong balikan, pwede kang magsisi kagad, palitan mo yung isip mo, yung tinatawag ng Bible na metanoia, repentance, metanoia, no? Pagpapalit ng kaisipan, na instead na condemn ka ng isang buwan, isang taon, hindi mo makalimutan yung ginawa sa iyo. Amen? Ikaw ngayon ay pinalaya na ng Panginoon doon sa tinatawag na condemnation consciousness and guilty consciousness. Wow! Napakatindi po nun. So ngayon, meron ka ngayong tinatawag na kapayapaan. Meron ka ngayon mga bagay-bagay na kung anong meron ng Diyos. Ano ba yung meron ng Panginoon? Meron siyang grasya. Binigyan ka niya ng grasya para ikaw ay makapagbigay din ng grasya sa kapwa mo. Binigyan ka ng awa na instead na ikaw yung maparusahan, si Jesus ang naparusahan. Upang ano? Para magkaroon ka rin ng awa sa kapwa mo tao na nagkakasala sa iyo. Ano pa yon? Meron kang kindness, okay? Dahil si God, kind siya. God is kind, kahit doon sa mga wicked na tao. Sabi nga ng Bible, God is kind to the wicked and the righteous. He causes the rain to come upon the righteous and the wicked. So tayo po yung minamahal ng Diyos. Amen? Hindi lang tayo yung mahal ng Diyos. Katulad natin noon, yung mga tao nandyan dyan sa mismong mundo na sila po ay rejected. Okay? Sila po ay merong tinatawag na walang pagkakilala sa Panginoon. Pero anong ginawa ni God sa atin? Tinawag tayo ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang grasya, sa pamagitan ng kanyang awa, ng kanyang kabaitan, sa atin. God became so good to each and every one of us. Para ano po? Para tayo rin po ay maging mabuti sa kapwa-tao natin. Amen po ba? Kung ang Diyos puspos ng pasensya, tayo rin ay makakapagbigay ng pasensya ngayon doon sa mga kasama natin sa buhay natin. Yung mga mag-asawa, makukuha ninyong magpapatawaran sa bawat isa, magkaroon ng pagpapasensya sa bawat isa, magkakaroon ng kabutihan sa bawat isa, awa sa bawat isa. Kasi yan nga po, kung ano yung binahagi ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kalikasan na nasa atin ngayon, yun po ang meron tayo. Amen? Ikaw rin ay pinatawad ng Diyos. Ako ay pinatawad ng Diyos. Kaya nga, meron po tayong tinatawag na full tank ng pagpapatawad sa kamukha natin tao. Amen? Sa isang araw nga, sabi nga ni Peter, ilang beses, sabi nga ng Panginoon, ilang beses mong patatawarin yung kapatid mo? Ang sagot ni Peter, 7 times 7 daw. So, 49 times. No? Sabi ng Panginoon, hindi 49 times. 449 times. Imagine po yun.
Wala naman taong nag-commit sa iyo o nakagawa sa iyo ng kasalanan ng kahit yung 49 times sa loob ng isang araw, wala eh. Kaya nga po, eto po, no, kung yung mga kapatid natin, andyan po kayo at medyo nahihirapan po kayo sa pagpapatawad, isipan po ninyo ito. Isipin ninyong mabuti na pinatawad kayo ng Panginoon more than 449 times sa buhay ninyo. Amen? Hindi lang yon, kundi kayo mismo ay binigyan ng bagong kalikasan ng Panginoon in exchange to your sinful nature. Amen po ba? So, sa oras pong ito, yung mga bagay na aking sinare, okay, ito last verse na lang po dito sa Colossians chapter 2, verse 9 and 10. Okay, na sa pamamagitan nitong bagay na ito, ang sabi niya, for in Him, the whole fullness of the deity dwells bodily. And you have been filled in Him, sabi niya, who is the head of rule and all authority. So, ang ibig pong sabihin, yung fullness ng ating Panginoon bilang ulo, yung po ang ibinigay niya sa atin upang tayo po ay maging kumpleto sa buhay natin. And from that identity that we have, from that nature that we have, araw-araw, yung po yung presong, kumbaga, dinadaanan po natin. Wala na pong ngayon, amen. Tandaan po natin ito, nagkamali ka, tama yung ginawa mo, mali yung ginawa mo, you are in that process. Tandaan po natin yon. All things are working together for good doon sa lahat ng mga anak ng Diyos na nakagawa ng kahit isang bagay na mga mali, maraming mga maling bagay sa buhay natin. Don't worry about it. Why? It's just because you have not chosen God, but God has chosen you. Tandaan po natin ito, kung ako ang namili sa isang tao, I am responsible for that person. Kung ano man yung nangyayari sa kanyang buhay, responsibilidad ko siya. Amen? Para alisin siya doon. Kung ano man yung kahirapan na meron siya, kung ano man yung struggle niya, dahil ako ang pumili sa kanya, ako po ay magiging responsable doon sa taong yon. Much more sa ating Panginoon na mabuti. Pinili tayo ng Panginoon. Ano man yung bagay na pinagdadaanan mo, ano man yung seemingly kakulangan sa isip mo, patungkol din sa mga bagay na gusto mong gawin, mga pangarap mo sa buhay mo, yet, because Christ, God the Father has chosen you through Christ Jesus, and by the work of the Holy Spirit that is at work right now in you, all things will work together for good. Because God loved you first, and then you have come to love God because of the goodness of God. God bless po sa inyong lahat. At tayo po'y manalangin ngayon. Father God, in the name of Jesus, sa lahat ng mga nanood na aking mga kapatid sa body of Christ, I am praying and declaring right now that your words in which you have promised unto us would become reality dito sa ginagalawan namin, dito sa physical realm, Panginoon. Sa araw-araw na buhay namin, maisip namin na hindi na kaming isang ordinaryong tao, that we will stop thinking like mere men, but we will keep thinking as a child of God or a son of God, na katulad ng kaisipan ng aming Panginoong Yesus, na ito'y kanyang ipinakita sa pamamagitan ng lahat ng kasulatan na ibinigay niya sa kaisipan at puso ni Pablo, Apostol Pablo. Ang mga bagay na ito ay maging totoong-totoo sa bawat isa sa amin. Ang sabi mo, we are blessed with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. Therefore, I decree and declare that all of your people are blessed with all of these spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. Ang sabi mo, Panginoon, ang sabi ni Pablo, we are seated together with Christ also in the heavenly places. Ang ibig sabihin, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, pag gusto kaming tumawag sa inyo, lagi niyong kaming pakikinggan. Dahil ito ang aming kumpiyansa sa inyong mga salita, na kung anuman ang aming hingin sa inyo,
ayon sa inyong kalooban, ito'y inyong ibibigay sa amin. So salamat po, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga bagay nito. I decree and declare, kung sino man ang mga may sakit sa inyong katawan, ilagay nyo ang kanang kamay nyo sa lahat ng mga diferensya sa inyong mga katawan at kayo'y magsigaling sa ngalan ng boses na ito na galing sa Espiritu ng ating Panginoon. Yung mga merong kailangan sa pinansyal, I decree and declare that there will be a breakthrough in this time, in these coming days, even now, that there will be a financial blessing for you to be able to be sustained by the power of God, according to the riches and glory in Christ Jesus. Right now, kung meron mang alitan yung mga relationship, yung mga mag-asawa, yung mga anak sa mga magulang, I decree and declare that there would be reconciliation right now that will take place by the power of the Holy Spirit. Let there be reconciliation right now. Let there be forgiveness right now among them in Christ Jesus. I thank you right now for that redemptive work of Jesus na yung lahat ng sumpa ng kasalanan ng inyong mga anak sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. I decree and declare redemption right now over them in Jesus' mighty name. Thank you for the power of the blood of Christ, that we overcome our enemies by the blood of the Lamb and by the word of our testimony, and we will not love our lives even unto death. In the power of that most precious name of Jesus, and everyone would say, Amen and Amen. God bless po sa inyo lahat.